Isang digital powerhouse ang 24 years old na si Mika Salamanca, nakilala sa kanyang trabaho bilang content creator at influencer. Ngunit bago pa man siya pumasok sa bahay ni Kuya, ay isang controversial na personalidad na si Mika. The Philippine Showbiz List presents Controversial Life ni PBB housemate Mika Salamanca. Noong March 2024, naging laman ng mga balita si Mika matapos kumpirmahin ang kanilang paghihiwalay ng professional esports player na si John Paul Salonga. Kasabay nito ay ang pagputok ng cheating allegations at isa nga sa tinuturong nagtapos na kanilang halos 3 taon ay si Mika. At sa isang video na kanilang nilabas sa social media, magkasama silang nagsalita para linawin ang ilang issue na bumabalot sa kanilang hiwalayan. Ganun pa man sa kabila ng paglilinaw na ito ay hindi pa din tinantanan si Mika at siya ang sinisisi. Dumami ang kanyang bashers mula na maghiwalay sila at karamihan sa mga ito ay sinasabing cheater siya. Mika on the controversial vape scandal. Hindi na nga tinantanan pa ng pang-iintriga ang pangalan ni Mika dahil Pebrero nitong taon, muli na naman siyang gumawa ng headline sa pagtawag sa kanyang scammer na umabot sa pagpapatulfo sa kanya. Ito ay nang si Mika at ang kanyang business partner ay na-expose sa publiko kasunod ng isang mainit na kontrobersya tungkol sa kanilang mga vape products. Napasugod sa programang Raffy Tulfo in Action ang ilang may-ari ng vape shops upang ireklamo si Mika na siyang Chief Operating Officer ng Flair Vape brand. Pati na rin ang kanyang business partner na si Paul Jefferson Vivas, presidente ng Apex Pacific Corp, ang importer ng nasabing produkto. Ang mga biktima ng hinihinalang scam ay nag-ulat ng pagbabayad ng malaking halaga para sa kanilang mga pre-order. Ayon sa mga biktima, hindi pa sila nagsasampa ng formal na kaso dahil umaasa silang may babalik pa ang kanilang pera. Gayunpaman, ang kanilang mga reklamo ay nag-udyok kay Senator Raffy Tulfo na makialam. At sa Facebook post ni Mika noong February 12, 2025, naglabas siya ng opisyal na pahayag at sinabing wala na siyang kinalaman sa nabanggit na kumpanya. Ipinaliwanag ni Mika na siya ay itinalaga bilang Chief Operating Officer ng Apex, ngunit hindi daw siya aktwal na nagsilbi sa posisyong yon at hindi siya kasali sa pang-araw-araw na operasyon o mga mahalagang desisyon ng kumpanya. Ang controversial ka-Beyblend ng Pampanga. Binansagan bilang ang controversial ka-Beyblend ng Pampanga ng PBB Celebrity Collab Edition ang pangalan ni Mika ay mas lalo pang umingay. Sadya nakadikit na nga sa kanyang pangalan ang mga kinasangkutang kontrobersya dahil sa pananatili sa loob ng bahay ni Kuya, muli na naman itong napag-uusapan. Ganun pa man sa likod ng lahat ng ito, patuloy niya pinapakita na kaya niyang lagpasan ang anumang hamon na ngayon nga ay nakakuha ng hindi inaasahang suporta mula sa publiko. Sa programa naging bukas si Mika na pag-usapan ang kanyang mga nakaraang kontrobersya at personal na pagsubok. Patuloy niya ipinakita na ang bawat pagsubok ay may pagkakataon para sa pagbabago at growth. Ganun pa man sadyang nariyan ang patuloy na puna sa kanyang pagkatao at maging ilan sa kapwa niya housemate ay nakabase pa din sa kontrobersyang kanyang kinasangkutan. Mika's arrest in Hawaii for violating quarantine protocols. Isa sa markadong kontrobersya kinasangkutan ni Mika na magpahanggang ngayon ay palaging dinidikit sa kanyang pagkatao ay nang siya ay maaresto. Matatandaan na noong umaga ng July 24, 2020, naging laman siya ng kabilaang headlines nang hulihin siya ng local authorities ng Honolulu. Ito ay dahil sa paglabag niya sa 14-day mandatory self-quarantine rule ng Hawaii para sa foreign tourists at returning residents. Ayon sa ulat ng KITV for Island News, dumating si Mika sa Hawaii noong July 6, 2020. Napag-alaman ng Hawaii Tourism Authority ang paglabag niya sa quarantine rules 4 na araw mula nang dumating ito. Nakarating sa mga kinauukulan ang TikTok videos ni Mika at ng mga kasama nito kung saan nagsayaw sila sa Sephora store sa Ala Moana Center, nag-dine-in sa isang Korean restaurant at nag-hike sa Lanikai. Ngunit bago ito noong July 23, 2020 ay nag-upload si Mika ng video sa kanyang YouTube channel upang linawin ang issue at ihingi ng tawad ang paglabag nito sa quarantine protocols ng Hawaii. Sa video, ipinahayag ni Mika na nais niyang humingi na paumanhin sa lahat ng hindi pagkakaintindihan at sa mga bagay na mali na ipinapakita sa internet. Inamin din niyang nagkamali siya at ibinahagi na dumating sila sa Hawaii, agad silang lumabas ng bahay. Ayon kay Mika, naalala niyang naayos na nila ang issue. Mayroon nag-report at nagreklamo tungkol dito, kaya naman dumating ang mga law enforcers sa bahay niya kung saan siya nagka-quarantine. Sinabi niya sa kanyang video na natapos niya ang 14-day quarantine noong July 19 at pwede na siyang lumabas ng July 20. Ayon pa kay Mika, binisita umano siya ng law enforcers ng Honolulu noong gabi ng July 22 upang tanungin tungkol sa kanyang violation. Sinabihan siya ng mga ito na hindi siya magkakaroon ng problema at kung negative siya sa test, maaari siyang lumabas. Sa lahat nga raw ng test na isinagawa sa kanya, negative siya. Kaya naman kinabukasan, nagpunta si Mika sa ospital upang magpa-swab test at nakuha nilang negatibo rin ang resulta. Pero sa pahayag ng isang Hawaii Attorney General, nilinaw nito na wala sa kanilang investigators ang magsasabi kay Mika na maaari nitong lumabas kahit hindi natapos ang self-quarantine period basta negatibo ang resulta ng test.
Napaulat naman na nakalaya si Mika matapos magpiyansa ng $2,000. Subalit matindi ang naging reaksyon mula sa publiko, kaya nagdesisyon siyang umalis at bumalik sa Estados Unidos para sa isang panahon ng pagmumuni-muni. Finest China fires back after Mika mentions Hawaii arrest on PBB. Sa pananatili sa loob ng PBB House, ang usaping pagkakadakip ni Mika sa Hawaii ang isa sa binuksan niya at aminadong ito ay bubog sa kanyang nakaraan. Base sa kwento ni Mika, may pinagkatiwalaan siyang kaibigan noon. Nagtiwala raw siya rito kasi alam niyang taga-Hawaii ito at lumabas nga siya ng quarantine nung unang araw pa lang kaya naaresto. Dahil sa matinding backlash, nagdesisyon daw si Mika noon na magtago sa Amerika para ayusin ang sarili. Inamin niyang nagduda siya kung tapos na ba ang kanyang karera. Para makakope, kumuha siyang 3 trabaho. Naghanap ng paraan para mapunan ang emotional na void na iniwan ng mga online criticism. Inamin din niyang kasalanan niya ang nangyari. Pagbalik ni Mika sa Pilipinas, nakatagpo siya ng mga bagong kaibigan at hindi inaasahang suporta. Hanggang sa dumating ang pagkakataon na makapasok siya sa PBB House, isang pangarap na matagal na raw niyang pinapangarap simula pa noong siya'y 15. Bagamat walang binanggit na pangalan si Mika kung sino ang nagsabing kaibigan na kanyang pinagkatiwalaan, lumalabas na ito ay walang iba kundi ang content creator na si Finest China. Nilinaw niya na kahit hindi umano siya direktang pinangalanan ni Mika, iginiit ni Finest China na siya lang ang kaibigan nito sa Hawaii. Bilang tugon sa isyong ito, sa isa nagawang TikTok live ni Finest China, mariin niyang itinanggi ang pananagutan sa nangyari. Ayon sa kanya, hindi naman daw sisirain ni Mika ang quarantine protocol dahil lang sa sinabi niya. Giit pa ni Finest China, may sariling utak si Mika kaya wag daw itong isisi sa kanya ang nangyari. Nilinaw niya na kahit pa nagbigay siya ng opinyon o mungkahi noon, nasa kamay pa rin ni Mika ang huling desisyon. Pagdidiin pa ni Finest China, pareho sila may pananagutan at hindi na narapat na ipasa ni Mika ang buong sisi sa kanya. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!